Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Sorry, 1 week akong hindi nag-post. Paano kasi na-busy ang maganda niyong scary storyteller. Scary? Actually, hindi ako na-busy. Nanood lang ako ng K-drama ng 1 week straight, kaya hindi ako masyado nakapag-post. Sorry. isang buong week akong hindi nagpo-post. But yes, finally, we have reached 2,000 subscribers. I am shocked. Ang bilis ha, in a span of how many weeks lang ay nakagain na tayo ng 2,000 subscribers. I would like to thank each and every one of you. At the same time, gusto ko kayong hikayatin pa na manood ng mga videos ko. If you have any scary stories you wanna share with me and our viewers, feel free to post sa Facebook group natin na Bebang Dump. Ang kwento natin ay galing sa isang anonymous member. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ako noon, hindi. Sadly, I had a bad experience about this supernatural thing. Di ako naniniwala sa mga aswang, tikbalang, kapre, duwende. Kasi I kind of find it corny not until mawala yung baby ko dahil dito. Year 2016, nasa Laguna ako, katabi lang ng Muntinlupa. So, urbanized na rin siya. We lived in a 2-story house. Old house siya, very presko, kaya nagustuhan ko. I had a healthy baby boy, sabi sa UTZ. It was my first baby kaya madalas ako magpa-OB. Kasi sobrang OA ko talaga magpa-check lagi. Kaya lang, lagi akong naiiwan sa bahay. Sa araw, nasa work yung ex ko. Sa gabi, inaabot na siya ng 11 PM. Nagpa-power pa sa ka-team niya kasi nagne-networking. I don't know what power means though. Ang dami laging mga pusa sa bubong. Malapit sa tapat ng window ng room namin. Alam niyo yung kapis na window na malaki, tapos may bubong tanaw sa baba. Yun yung bubong ng sala namin. Sana nagigets nyo. Wala naman akong problema sa kanila. I even find them cute pa nga. Di naman sila nag-aaway, puro nakatambay lang talaga doon. Ngayon, may isang linggo na puro tahol talaga yung mga aso ng kapitbahay. Sobrang unusual. Every 11 PM nagsisimula hanggang mag-uumaga na. Kaya nga, hindi ako nakakatulog ng maayos. Pagkatapos nun, humihilab ang tiyan ko. Sabi ng ibang kapitbahay namin, meron silang nakitang isang itim na aso. Nakaupo lang sa harap ng pintuan namin. Mabigat yung door namin kasi sliding siya, nanara, so secured. FYI lang din, walang may ganun na aso sa lugar namin. Puro aspin ang aso dun, and yung aso daw na nakita nila, mukhang pitbull na itim na sobrang laki daw. The next consecutive night, I'm not feeling well. Chat ako ng chat sa ex ko kasi ang tagal niya. After umuwi ng 6 PM, aalis agad ng 8 PM. Uuwi na, 11. Ang rason niya daw, para daw sa amin yon at kumita siya sa networking niya. Laging humihilab ang tiyan ko at night. Hindi yung typical na likot lang ng baby. Kasi 'di ba active sila tuwing gabi. Pero yung akin kasi, yung hilab talaga na sobrang sakit, hindi pangkaraniwan. 'Di ba ang sabi ko kanina, very healthy ang anak ko. Kumpleto ang vitamins, monthly UTZ, tapos healthy lagi ang pagkain. Nagtataka ako, kada humihilab ang tiyan ko, may nararamdaman akong mabigat na pakiramdam na parang nakadikit sa wall ng room beside the window. Imagine niyo yung wooden wall na kapis na window na malaki. Nakadikit sa wall yung kama ko, pahalang. Kapag nakadikit ako nakahiga sa may wooden wall, dama ko na parang meron din nakadikit sa kabilang side. Tapos lagi akong may naririnig na tunog. Pabulong siya na naririnig ko. Every single night, lagi rin masakit yung tiyan ko the whole week. Panay bangon ako para pumunta sa CR para lang i-check if may spotting ako. Since 7 months pa lang akong pregnant. Pag nasa CR ako, lagi kong may naririnig na ingay sa may bubong namin. Nagising ako isang gabi. Katabi ko yung ex ko. Nakita ko na nakabukas yung bintana namin. Wide open. Nakita ko lahat ng mga pusa sa bubong. Nakaupo na nakaharap sa akin. Their eyes were glowing. Some were even red. Nagulat ako kaya ginising ko yung ex ko. Binugaw lang niya isa-isa tapos sinara na yung bintana. Pero nakikita ko pa rin na nakatingin sa akin yung mga pusa. Pagsilip ko sa butas ng bintana, di na ako nakatulog pagkatapos noon. Hanggang sa pagkatapos ng week na yon, pumunta ako sa OB. Ang sabi sa akin, mag-repeat UTZ raw ako. Kasi daw, bigla silang nahirapan na hanapin ang heartbeat ng anak ko sa Doppler. Ngunit hindi na ako umabot. Kaya pala wala nang mahanap na heartbeat.
Kasi namatay na ang baby ko. Out of nowhere. Yung gabing yun, pagkatapos ko dun sa OB, last na hilab na ng tiyan ko. Sobrang sakit niya. Parang nagle-labor ako ng kusa. 4 a.m. ng madaling araw, sinugod ako sa hospital. No bleeding, no water bag na nag-pop. Just painful cramps. Kusa siyang lumalabas sa akin, nakabalot, and not breathing anymore. Sabi ng doktor sa akin, imagine a ball na kinulang ng hangin, na yupe. Ganon ang ulo ng baby ko sa may bunbunan na part. Buo ang ulo pero may uka ang bungo. Hindi ganon ang itsura niya sa mga ultrasounds niya every month. Parang nawalan din daw ng blood yung anak ko kasi hindi daw umakyat yung blood sa ulo. Parang natuyo kumbaga. Paano matutuyuan yun? Masyadong imposible. Ang tagal ko naka-move on nun, na-depress ako ng sobra. Buti na lang, may rainbow baby na dumating after a few months. Sa takot ng parents ko na lagi akong walang kasama sa gabi, pinauwi nila ako sa amin, doon daw mas safe ako. Minsan, naaalala ko pa yung baby ko, wondering how he looks like, thinking na magiging protective kuya siya sa 3 mga kapatid niyang babae ngayon. Good thing di na kami nagkatuluyan ng ex ko, by the way. Napaka-irresponsible na nanakit pa. Tingin ko may ideya ako kung sino yung aswang. Kasi bago ako mamatayan, bago ang buong week ng paghihirap ko, may isa akong kapitbahay na nakasalubong nung paalis kami ng ex ko. Hindi kami close or kahit ano since hindi naman ako palalabas ng bahay. Out of nowhere, hinawakan niya ang tiyan ko. Sabi niya, "Abang, laki ah. Bilog na bilog. Ang bango. Sigurado ako lalaki yan." At pag uwi namin ng ex ko, sabi nga ng OB, lalaki nga raw ang anak ko. Natuwa pa ako nung una, sabi ko, hala, ang galing ng kapitbahay. Nahulaan niya. This woman looks so pale, parang di nalabas ng bahay. Tapos sobrang itim ng eye bags niya. Hindi siya payat eh. Mataba siya, maayos naman ang buhok na mahaba. Mukha namang mabait. Pagkatapos mamatay ang baby ko, never ko na siyang nakita. Di ko na tinanong kung may nakakakilala sa kanya. Di ko na ginawa kasi sobrang lungkot ko na nun. Halos hindi ako makausap ng kahit sino for a long time. 7th year death anniversary ng firstborn ko, August 30, 2016. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. That must be so depressing to find out na from a healthy baby boy, biglang mawawalan ka ng anak. Sa ating OP, I hope you're doing well right now. Konting intro lang, this happened to me in 2011. I had a boyfriend na into traveling. So we traveled to Puerto Galera and sa mga beach na hindi naman kalayuan. We broke up after a few months of dating and I was broken-hearted so sobrang lala ng stress ko noon. Add to that, I am finding it difficult to find a job. Long story short, nagkaroon ako ng mini sugat sa thumb, which is super itchy and I had to put dressing to avoid infection, though namamagana siya noon sa sobrang kate. Imagine your thumb na sobrang kate na hindi mo malaman saan part ng thumb yung makate. Until such time, na kumalat na ito sa buong kamay ko. Nails, digits, what's digits? Palms, sole, back of the hand and feet. Hirap na akong mag-shoes and magsulat that time. Feeling ko noon may ketong ako kasi nauubos na yung nails ko talaga. Search for hyperkeratosis. Yun ang pinakamalala na makikita nyo sa Google. Ganon yung akin. My mom is starting to get super worried na kasi that time meron ako naging stalker who would sneak a letter sa mga bata sa amin at iaabot sa akin. The letter said, nakulam ako. Later on, we caught the guy who was doing it and asked him paano niya nasabi. Nagkabaranggayan pa nga nun kasi para malaman mo na nakulam ako, for sure pumunta ka sa albularyo, diba? Naniniwala ang nanay ko sa kulam, pati yung mga tita ko. Sabi nila, punta na ako sa albularyo. Ang unang albularyo, he was trying to communicate with the witch who did this and asked, sino ba at bakit nila ito ginagawa? Pero hindi nag-work. Di daw kasi ako naniniwala. Paano kasi? Gusto niya sumanib sa akin yung mangkukulam. So ano? Pangalawang albularyo. Pumunta akong UPLB to meet with ng jowa ng friend ko. They nicely brought me to an albularyo there na sumasanib naman si Nino. So X. Pangatlong albularyo. This witch doctor said we have to go to Mount Banahaw to pray and para makaligo daw ako ng bukal doon. Anyway, di pa rin ako gumagaling. Lumalala lang so hindi ako nagpa-check up that time kasi sinasabi nila na wag daw at bawal daw yun pag nagpapa-albularyo. Pero since hindi ako gumagaling, pumunta na ako sa derma at nagpa-treatment. Nagkaroon din ako ng acne all over my face as in sobra. Na-depress ako sa situation ng skin ko and not to mention, napakamahal ng treatment. Na-exceed ko yung 250,000 limit ng health card ko in a span of 6 months dahil sa treatment. The first dermatologist ended up misdiagnosing me
na psoriasis daw. Tinulungan niya akong ma-cure yung acne ko, but not the other skin issues. Yung pangapat na albularyo, pumunta akong Iloilo that year para bisitahin yung lolo ko kasi namamatay na siya. Nagkaroon kasi siya ng cancer. Favorite apo ako ng lolo ko, so after kong bumisita sa Iloilo, doon siya namatay. Nung pumunta ako sa Iloilo, sabi ng tito ko sa akin, punta kami sa albularyo kasi nagbilin ang nanay ko. Before kami pumunta doon, bumili muna kami ng mga kakailanganin para sa ritual. They call it bulong sa province. Di ko na i-detail kung ano man ang binili namin, pero isa doon ay luyang dilaw. Since ako magpapagamot, I had to buy the ingredients myself. Tinulungan lang ako ni tito kung saan bibili at para dalhin yung mga binili namin. Nung nakarating na kami sa bahay ng albularyo, sobrang creepy. Yung pinaka-altar nila nasa loob ng kubo na typical na makikita nyo sa horror film sa bahay ng albularyo o mangkukulam. Ang sabi sa akin nung babaeng gumagamot sa akin, tanggalin ko daw lahat ng mga damit ko. Iwan ko daw ang underwear ko. So I did. Kasi dalawa lang naman kami sa loob. Gusto ko lang din i-mention na yung altar niya ay all black. Pinahid niya sa akin yung luya sa buong katawan ko. Tapos, lahat ng mga creepy na bagay lumabas sa katawan ko. Balat ng chichirya, which I think kinain ko one time sa mga napuntahan namin ng ex ko. Pero medyo imposible yun kasi tinitingnan ko yung kamay niya. Kung saan niya man pinapahid yung luya sa katawan ko. Yung likod lang talaga yung hindi ko nakikita nun. Pero nararamdaman ko na may parang tubig na tumutulo sa likod ko. Tinanong niya ako, galing ka ba sa dagat? Then it hit me. Yung pinagstayan namin sa Puerto Galera, nakakatakot. Yung sa soul ko naman, sobrang sakit kasi parang may tinatanggal siya sa paa ko. Nakita ko, sobrang daming lumabas na putik at buhangin galing sa dagat. Pero mind you, walang kahit ano doon sa loob ng bahay na yon. Takot na ako nun. Pero pagkatapos nun, guminhawa talaga yung pakiramdam ko. Sabi sa akin ng matandang babae, pagka uwi ko daw ng Maynila, magpatuloy daw ulit ako ng check-up. Yun na yung time na nagtuloy-tuloy yung paggaling ko sa mga skin problems ko. At ngayon, it's all clear na parang walang nangyari. Ang sabi sa akin nung matandang babae, meron daw kapre na nagkagusto sa akin. Lagi niya akong sinusundan. Binigyan niya ako ng oil na hindi ko naman nagamit pero nasa bahay lang sa Maynila. Ngayon kasi OFW na ako na nurse. Ito ang piece of advice ko sa inyo. Sa mga mahiling mag-travel dyan, respetuhin niyo yung mga customs ng lugar kahit saan pa kayo magpunta. And don't just do anything there na hindi normal sa kanila. Always ask permission and mag-research kayo tungkol sa lugar o kung saan kayo pupunta. Walang mawawala if maniniwala tayo para sa protection natin. At doon na po nagtatapos. Sino yung nangkulam sa kanya? Yung kapre? O yung ex niya? Charing. Never pa ako nagpa-albularyo buong buhay ko. Anong pakiramdam? Hindi rin kasi ako lapitin talaga ng mga multo or anything at all. Nung pumunta kami sa Subic, kinukwento ng jowa ko na minumulto na naman siya. Siya kasi lapitin. Yung mga multo kasi alam nilang matatakotin tong jowa ko. So siya yung nilalapitan. Ako, alam nila siguro na hindi ako matatakotin, kaya hindi rin ako nilalapitan. Ni albularyo, wala pa akong binisita. Wala pa talaga. At ayoko nang pangarapin pa. O siya, bye-bye na. I'll see you guys sa next upload. Bye!